Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. O ito mga ka-KP, dahil po nalalapit na po ang Kapaskuhan, marami na namang nauusong mga modus, panloloko at panggogoyo ng mga kawatan. Kaya doble ingat po tayo ha. Tulad nitong reklamo na karating po sa Kilos Pronto, panuorin po natin. Naka-receive kami ng tawag. Nagpakilala siya na taga Toledo Mining Corporation daw siya. Toledo Mining Corporation, itong kumpanyang ginagamit ng mga kawatan para makapambiktima ng mga establishmento sa Kalakang, Maynila. Isa sa nabiktima ang bilihan ng mga imported na kape at mga organic wine sa siyudad ng Makati. Ayon sa sales manager na si alias Carmen, tinawagan sila na nagpakilalang si Architect Arthur Colanco para kumuha ng kanilang mga produkto. Nangyari ito noong ika-13 ng Agosto ngayong taon. Binigay lang muna niya yung mga produkto, kung alin yung mga bibigay kong presyo. Ang presyo ng mga produkto umabot sa 300,000 piso. Tumawag ulit siya. Binibigay niya na yung final quantity nung mga o-orderin niya. Ika-10 naman ng Agosto, nang muling tawagan ni Architect Colanco si Carmen para ipaalam sa kanya na approve na raw ng management ng Toledo Mining Corporation ang kanilang transaksyon. At ang kanilang mga order babayaran daw sa pamamagitan ng isang manager's check. Pero ang manager's check na ibinayad sa kanila, peke pala. Dineposit sa HR namin yung cheque sa account namin. Hindi in-honor yung manager's check. Ika-9 ng Hunyo, nang mabiktima rin ng nagpakilalang empleyado ng Toledo Mining Corporation ang tindahan ng mga muebles sa Pasay City. Ayon sa sales manager na si alias Sammy, tinawagan sila ng isang nagpakilalang si Architect Paulino Zubiri na empleyado ng minahan. Bigla na lang kasi may na-receive na call eh. Alam na niya yung mga bibili niya. Tinanong niya na yung mga price. Ginawa ko siya ng quote base dun sa mga request niya. Nag-request din daw si Architect Paulino Cuno na kung maari ay manager's check ang kanilang ibayad pagkuha nila ng mga muebles. Nag-suggest siya ng manager's check. So sa amin, okay lang, yun nga po, manager's check, good as cash daw yun, sabi niya. Pero lingid sa kalaman nila Sammy, ang inisyu na manager's check sa kanila ng Toledo Mining Corporation, peke rin pala. Deposit na po namin check sa bangko. Tinanggap naman po ng bangko. Within 2 days yata tumawag si bangko. Dobis check nga daw po yung na sinabit namin sa kanila. Sa mga dokumento na nakuha ng Kilos Pronto sa dalawang biktima, lumalabas na iisa ang purchase order na ginamit ng Toledo Mining Company kuno sa dalawang establishmento. Makikita rin dito na halos magkahawig ang pirma ni Architect Paulino Zubiri at ni Architect Arthur Colanco. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Kilos Pronto sa kaso ng dalawang biktima ng Toledo Mining Corporation, lumalabas na hindi lang sila ang biktima nito. Ang iba pang biktima sa social media naglabas sa kanilang sama ng loob. Kinumpirma ng Kilos Pronto sa lokal na pamahalaan ng siyudad ng Palawan kung ano ang estado ng Toledo Mining sa kanilang lugar. Pero ayon sa aming nakausap na si Grace Gacol mula sa Business Permit and Licensing Office, walang Toledo Mining Corporation na nakatayo sa Palawan. Business permit po ito ng Palawan? Meron lang sana kaming gustong i-confirm. Kung existing pa po ba ang Toledo Mining Corporation dyan sa Palawan? Wala pong naka-registered na business po sa amin na nakapangalan po sa Toledo Mining Corporation. Lumalabas na bogus maging ang ginagamit na kumpanya ng mga turobo.
Ayon sa hepe ng Theft and Robbery Division ng Crime Investigation and Detection Unit na si Police Senior Inspector Alan De La Cruz, dalawang uri ng ganitong modus operandi. Ang isa ay nagtatayo ng sariling kumpanya at ang isa naman ay gumagamit ng mga kumpanyang kilala na nagmumula sa internet. Meron dyan na mga nagbubuo ng kumpanya, kukuha sila ng DTI, kukuha sila ng barangay clearance, minsan gagawan pa nila ng business permit. Uupa sila ng isang establishment, good for 1 month yun ang gagawin nila. Ngayon yung second, maghahanap naman sila ngayon ng mga company na well-known at magpapanggap silang mga empleyado sila nito. Pinag-aaralan na din ng mga kawatan ang mga establishmento na kanilang bibiktimahin bago sila makipagtransaksyon. Ang miyembro daw ng ganitong uri ng sindikato hindi bababa ng 5. At ang mahirap daw makilala dito ay ang financial ng grupo. Meron din siyempre share yung nagpipinance. May tubo din yung pera. Kung baga, yung ginastos nila, tutubuan din nila yun. Tapos yung kita niya, tsaka nila paparte-parte nila. Apila ng kilos pronto sa mga may-ari ng mga negosyo. Doble ingat ang kailangan para hindi maisahan ng mga kawatan. Maaari rin muna silang mag-research kung tunay ba ang kumpanya na kanilang katransaksyon. Dahil ang turobo na nasa likod ng Toledo Mining Corporation ay nag-aantay lamang ng pagkakataon para kayo ay mabiktima. Grabe, ano? Nagpapakalegal sila kasi meron silang DTI, barangay clearance, business permit, tas 1 month silang magpapaka-negosyo. Pero bogus talaga sila. Siguraduhin lang ho natin kapag meron po kayong ganung kalaki po mga transaksyon, lalo't umaabot po sa libo-libo, 100,000, dapat doon pa lang po medyo magkaroon na ho kayo ng duda. At hanapan siguro sila ng mga dokumento bago kayo sumama at maging biktima ho dito. Mahirap po. Yung mga ganun na mga modus talaga. Background check talaga. Ang daming mga ginagawang panloloko. Ay, nako.